Dati po ang pamumuhay ko nung una, medyo masalimuot sapagkat bata pa po ako ng mag-asawa. Hindi pa po ganong handa. Sabi nga dahil napilitan ako mag-asawa dahil sa pagiging lasinggo ng aking tatay. Tsaka palagi kaming magulo ang pamilya nga namin noong araw na yon. Madalas po kami nag-aaway dahil sa aming mga anak dahil hindi pa kami handa, maliliit pa. Kailan ka ba titigil sa mga babae mo? Di ka ba naawa sa anak natin? Saan mo naman nakuha yung pruwebang yan? Sa mga kapitbahay? Bahala ka sa buhay mo. Noong 1983 po, 22 years old ako, mag-23 ako. Nag-apply na ako sa abroad noon. Sa Taif, Saudi Arabia ako napunta. Mga Pranses ang amo namin. Yung panahon na yon, medyo gumanda ang aming pamumuhay kasi nakapag-abroad ako. Bagamat mababa lang ang sahod nun. Pero lulong pa rin ako sa mga masasamang bisyo noon, gaya ng pag-iinom, pagsasalita ng hindi maganda, madaling magalit. Ganun ako nung araw. Tsaka pag may narinig ako mga salita na hindi maganda, medyo nagkakaroon ako ng kaalitan. Di sa makatwid nga po, nung nandun ako sa Saudi Arabia, nakatapos ako ng 2 taon, umuwi ako. Pagka uwi ko po noon, doon ko po napakinggan muna pala si Brad Eli. Sa cassette tape ng kasama ko. Nakikinig kasi siya, sabi ko, ano tong tao na to, nangangaral ba to? Bakit kung magsalita puro tarantado kayo, mga gago kayo? Sabi ko, ganyan yan. Binaliwala ko lang siya. Ang isang karanasan ko pala nung unang-una na yun, nung punta ko rin sa Saudi Arabia na yung napagbintangan kami yung isang kwarto namin kasi may pinatay sa karap namin na isang Muslim. Pero ang pumatay po ay taga Cavite na bandang huli na huli. Lahat po kami ikinulong ng tigi 1 linggo sa kulungan at hinahataw kami. Yun ang isang hindi ko pala makakalimutan. Kung hindi tumulong yung amo namin na Pranses na may alam sa batas, hindi nahuhuli yung kriminal. Pagkatapos po noon, 1985 umuwi na po ako. Pagka ano po noon, pagdating ko, inuman, ganun, may mga dala akong radyo, stereo, uso kasi nung araw na yun, sigarilyo, bigay dito, bigay doon. Pagkalipas ng mga ilang buwan, wala na naman pera. Hanap na naman uli ng mapagtatrabawan. Tapos away na naman kami ni sis, magulo. Murahan kami kung ano-anong minsan na ano. Saan ka na naman galing? Babae ka na naman. Puro ka na lang hinalap, puro ka na ng selos. Di ka pa titigil. Di ka pa nagsasawa. Hanggang sa minsan, may napagtrabahoan ako na construction. Narinig ko na naman si Brad Eli din. Binawaliwala ko rin yun. Tapos, nung year 1998, nasa Singapore pala ako. Doon ko uli napakinggan si Brad Eli. Kaya lang, ano ako sa alaywan pa rin nun. Ano rito, pasyal dito, pasyal doon, kung ano-ano, ng bababae, sama sa inuman. Year 2001, November, nagtanong ako sa SBN, sa Ortigas. Pagpunta ko na yun, nagtanong na ako kay Brad Eli. Ang tinanong ko kagad, bakit po kayo nagmumura? Nasagot naman kagad ni Brad Eli, basta nasagot niya lahat yung mga tanong na madali lang ako naliwanagan. Tsaka yung tanong ni nanay na yung sa Lucas, yung tungkol kay Lazaro, nasagot niya. Tuloy-tuloy na ako, palagi na ako nagtatanong nung. Siguro mga ilang buwan lang ako nagtanong nung, naghanap na ako ng lokal. Yun nga po, nasumpungan ko yung lokal doon sa amin, malapit sa Pasig, dito sa may Mabini. Ang problema, nung nag-ano ako, sabi gano'n nung natanungan ko na parang diakono, sabi niya, kapatid, sabi niya, Brad, hindi muna kami mag-ano rito kasi medyo, yung katapat namin, INC kasi, simbahan eh. Inaano kami, parang inaano kami gabi-gabi, pinagbababato kami rito eh. Ang ginawa ko, nagtitinda muna ako ng ripak ng pansamantala, tinda-tinda ako, yung mga ginagawa ni sis. Papunta ako ng Kainta, nakita ko dating daan. Sabi ko, nagtanong kaagad ako. Sabi ko, may ano po ba kayo yung ano ba yun? Sabi ko, yung mag-aaralan. Ay, ang sabi, doktrina. Ayun. Sabi ko, makikinig po ako. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun, wala kami patlang sa doktrina. Kinabukasan, sumama na si sis. Awat tulong ng Diyos, April 12, sumabautismo po ako sa Apalit. Kaming dalawa ni sis. Nakaramdam talaga ako ng pag-awang ko na parang may umano sa ulo ko na parang may sumingaw na lumabas na mainit. Pagkatapos na po namin ng bautismo, maganda na po ang namin ni sis. Tsaka yung mga namin, bagamat tinutuya nga kami ng aming mga kasambahay, yung aking mga magulang, kapatid. Pero po malaking pagbabago po sa buhay ko. Marami pong nawala na sa akin, gayang-gayang ay mga galit, tsaka yung mga inggit. Lahat po yun naalis na simula nung na bautismohan ako. Ngayon po, sa tulong ng Diyos, bali po isa ako sa
napagkalooban uli ng tungkulin, baga matindi karapat dapat naging group servant din po. Kung loloobin po, sasama uli ako sa pag-acquire. Awat tulong ng Diyos. Ako nga po pala si kapatid na Danilo Heras at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Maraming salamat po sa Diyos.